Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang business tycoon sa Monaco na nagngangalang Francis Bartek at ang kanyang tatlong spoiled na anak. Ang kanyang panganay na anak na si Philip ay mahilig gumastos ng pera sa pangungulekta ng mamahaling sapatos. Ang pangalawang anak na si Stella ay mahilig mag-shopping at mag-party. At ang kanyang bunsong anak na lalaki na si Alexander na mahilig sumiping sa mga babae kasama ang mga asawa ng ibang tao. Laging tinutupad ni Francis ang anumang hilingin ng kanyang tatlong anak. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang lumalala ang indulhensya ni na Philip, Stella, at Alexander. Dahil dito, nadismaya si Francis at ang kanyang assistant na si Ferruccio. Gayunpaman ay mahal ni Francis ang kanyang mga anak lalo na nang mawala ang kanilang ina 15 taon na ang nakakaraan. Balak pa niyang magpa-party para ipagdiwang ang ika-24 na kaarawan ni Stella, at si Stella ay seryoso sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Habang abala ang mga kasambahay sa paghahanda para sa party ngayong gabi, abala naman siya sa paglalagay ng makeup. Ang problema lang ay naramdaman pa rin niyang hindi siya maganda para sa party na ikinalungkot at ikinabigo niya. Dahil dito, palagi niyang inaasar ang makeup artist at ang hairdresser. Habang si Stella ay namamroblema, pumunta si Philip kay Francis sa kanyang opisina upang hilingin sa kanya na pondohan ang isang produktong sapatos na kanyang ginagawa. Bagaman tila katawa-tawa ang ideya, pinahahalagahan pa rin ni Francis ang pagsisikap ni Philip at hiniling sa kanya na magpadala ng isang sulat ng panukala sa isa sa kanyang mga kasosyo sa negosyo. Bagaman, pagkatapos ay pinaalalahanan niya si Philip na matutong magtrabaho dahil mamanahin niya ang kanyang kumpanya balang araw. Sa gabi, kinakausap ni Francis ang sarili habang nakatitig sa litrato ng kanyang yumaong asawa. Lagi niyang naaalala ang sinabi ng asawa na ang pagpapalaki ng tatlong anak ng mag-isa ay napakahirap para sa kanya. Batid din ng kanyang kasambahay na si Marguerite ang ugali ni Francis na kausapin ang sarili sa harap ng larawan ng kanyang asawa. Ngunit sa sandaling ito, nang pumasok siya sa silid at narinig si Francis ay naawa ito sa kanya. Nag-alok pa itong maging asawa at bilang ina ng kanyang tatlong anak. Hindi naman talaga niya type si Francis pero naisip niya na mas mabuting magpakasal siya sa isang mayaman kaysa magsilbi sa isang taong nalulumbay. Lumipat ang eksena sa labas ng mansion kung saan ang birthday party ni Stella. Tiyak na ayaw palampasin ni Francis ang kaarawan ng kanyang anak. Kaya lumabas siya nang ang kasintahan ni Stella na si Juan Carlos ay magbubukas ng isang antigang bote ng champagne sa hindi pangkaraniwang paraan. Ngunit sa halip na mapahanga ni Juan Carlos ang mga manonood, ipinahiya niya ang sarili sa harap ng karamihan dahil nabasag ang bote. Batid ni Francis na hindi si Juan Carlos ang tamang tao para kay Stella. Sa kanyang mga mata, si Juan Carlos ay isa lamang mayabang na nagkukunwaring mayaman na kung tutuusin ay mahirap lang at walang trabaho. Pero sabi nga ng marami, love is blind, at ito ang nararamdaman ni Stella. Umiibig kay Juan Carlos kahit na isa lamang itong tambay. Labis ang pagmamahal nito sa kanya kaya pumunta pa siya kay Francis para humingi ng basbas dahil malapit na silang ikasal ni Juan Carlos. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Francis pagkarinig nito na nagpapahiwatig na hindi siya sang-ayon sa kanilang relasyon. Ngunit bago niya ipahayag ang kanyang pagtanggi, kumpiyansa na sinabi ni Juan Carlos na gusto niyang isama si Stella sa isang honeymoon sa isang cruise sa Indian Ocean. At dahil dito, hindi na napigilan ni Francis ang kanyang galit. Sinabing kakapusin lamang ang kanyang pera dahil sa kanilang magastos na kasal. Pagkatapos ay kinuha niya ang baril sa display case at kunwaring itinutok kay Juan habang pinupunasan. Kawawang Francis, hindi niya namamalayan na kinakaharap niya ang kapangyarihan ng bulag na pag-ibig. Siyempre, matigas ang ulo ni Stella at buo pa rin ang loob na magpakasal kay Juan Carlos kahit na walang basbas at suportang pinansyal. Batid niyang wala siyang pera ngunit gagamitin niya ang ipon ng yumaong ina para sa pagpapakasal nila ni Juan Carlos. Buo na ang kanyang pasya at wala nang makakapigil pa sa kanya. Kaya inihayag niya sa mga inanyayahang bisita ang kanyang mga plano sa kasal kasama ang kanyang minamahal na lalaki. Samantala, napabuntong hininga na lamang si Francis sa inasal ng anak. Hindi nagtagal ay tinawagan si Francis ni Ferruccio at sinabi na may taong ginagamit ang pangalan ni Philip para maghatid ng mga dokumento sa business partner ni Francis. Samantalang si Philip ay abala sa kasiyahan kasama ang mga babae sa chartered jet. Pagkatapos ng ilang sandali, ang lecturer ni Alexander na si Guillaume ay nagulat na ang kanyang asawa ay may ibang karelasyon at si Alexander iyon. Sa gulat ni Francis, biglang bumaba si Alexander kasunod ang anak at asawa ni Guillaume na naka-underwear lang.
Agad namang tumakas ang tatlo nang makita si Guillem. Kaya napatunayang hindi tumpak ang ulat ni Guillem. Si Alexander ay hindi lamang nagkakaroon ng kasiyahan kasama ang asawa ni Guillem kundi pati na rin sa kanyang anak na babae. Kawawang Francis. Nahimatay siya sa inasal ng kanyang mga anak at kailangan pang dalhin sa ospital. At habang nakahiga sa isang kama, ang kanyang tatlong anak ay nagtatalo sa mga hindi mahalagang bagay. Mabuti na lang at sinabihan ni Ferruccio sina Philip, Stella, at Alexander na umalis para makapagpahinga si Francis. Pinaalis din ni Francis ang nurse na naka-duty. Gusto niyang pag-usapan ang isang bagay na mahalaga kay Ferruccio, bagay na ayaw niyang marinig ng iba. Pagkalipas ng 2 buwan, nagkaroon ng biglaang kaguluhan sa tahanan ng pamilya Bartek. Si Philip, Alexander, at Stella ay nagsisigawan at hinahanap ang kanilang ama. Nataranta sila, nagtataka kung bakit biglang na-block ang lahat ng financial access. At gusto nilang ipaliwanag iyon ni Francis sa kanila. Hindi nagtagal ay bigla na lang silang nakarinig ng convoy ng mga sasakyan ng pulis na papalapit sa bahay. Pagkatapos, bumaba sa kotse ang mga pulis at pinalibutan ang bahay, planong galugarin ang kanilang tahanan. Nagulat sina Philip at ang iba pa sa nakita. At mas nagulat nang lumitaw si Francis na may dalang baril at pinalabas sila mula sa backdoor. Gagamitin sana nila ang mga kotse para tumakas pero kinumpiska ng mga pulis ang mga sasakyan sa garahe. Napilitan silang tumakbo sa kalsada at nang may dumaan na sasakyan ay tinutukan ni Francis ng baril at kinuha ito. Ngunit pagkatapos nilang makatakas, pinuntahan ni Ferruccio ang may-ari ng kotse at binigyan ito ng pera. Sa daan papunta sa kung saan. Ang tatlong magkakapatid na naguguluhan pa rin sa totoong nangyari ay nagtanong kay Francis. Ipinaliwanag ni Francis na na-freeze ng gobyerno ang account ng kanyang kumpanya dahil may mga taong naglustay ng pera ng kumpanya sa maling paraan. Bagamat wala pa doon, nakatakas na si Ferruccio at maaaring madawit si Philip, Stella, at Alexander sa kasong ito na posibleng maparusahan dahil sa mga kaso ng paglustay sa maling paraan. Itinatanggi nila ito dahil pakiramdam nila ay wala silang nagawang krimen, at higit sa lahat ay ayaw nilang makulong. Pagkatapos ay inutusan ni Francis ang kanyang tatlong anak na itapon ang kanilang mga cellphone upang hindi sila matrack ng mga pulis. Sa araw na iyon, balak ni Francis na dalhin ang kanyang tatlong anak sa bahay ng kanilang lolo sa isang maliit na bayan upang magsimula ng bagong buhay. Pagdating sa kanilang destinasyon, nagulat ang tatlong anak ni Francis nang makita ang bahay ng lolo na tila hindi karapat-dapat na tirhan. At hindi nagtagal, nagreklamo si Philip na siya ay nagugutom ngunit wala silang makain. Sa makatuwid, tinuruan ni Francis ang kanyang tatlong anak kung paano mabuhay sa mga emergency sa pamamagitan ng paggawa ng tinapay. Kinabukasan, ginising ni Francis ang kanyang tatlong anak at sinabihan silang maghanap ng trabaho para mabuhay sila. Samantala, mananatili siya sa bahay dahil kung tutuusin ay nagiging pangunahing target siya ng mga pulis. Ngayon ay nabaliktad ang sitwasyon. Ang tatlong magkakapatid na ang kailangang magbigay ng suporta at magpasaya sa kanilang ama. Lumipat ang eksena kay Alexander na piniling magtrabaho sa isang building project. Pero imbes na magtrabaho ng husto, inaasar niya ang ibang construction worker. Sa ibang lugar, sinubukan ni Philip na tawagan ang kanyang kaibigan para humiram ng pera. Ngunit sa halip na pahiramin siya ng pera ay nainsulto siya ng kaibigan sa pagkakasangkot sa isang bigong business project. Samantala, sinubukan ni Stella na manghiram ng cellphone para tawagan si Juan Carlos. Nagsinungaling siya kay Juan, sinabi niyang sasamahan niya ang kanyang ama ng ilang araw. Sa pagtatapos ng araw, umuwi sina Alexander at Philip nang walang anumang napala. Hindi tulad ni Stella na may dala na ilang pakete ng mga branded na damit. Pero ang nakakatawa, binili niya ang mga damit sa pamamagitan ng pagbebenta ng mamahaling relo ni Philip. Inubos niya lahat ng pera kaya labis ang galit ni Philip. Nagpasya si Philip na kailangang turuan ng leksyon si Stella. Binuhusan niya ng langis ang mga bagong damit na binili nito para turuan siya na dapat nilang gamitin ang pera para pambili ng pagkain at hindi sa damit. Hindi nagtagal. Dumating sina Marguerite at Matias na mga katulong sa bahay ng pamilya Bartek na ikinagulat ni Francis kung sino ang nag-imbita sa kanila. Ngunit pagkatapos ay natuklasan na si Stella ay tumawag at pinapunta sila doon. Dahil ayaw niyang mabigo ang kanyang mga plano ay agad niyang inutusan sina Marguerite at Matias na umalis. Naniniwala siya na sa kalaunan ay makakapagtrabaho na ang kanyang tatlong anak para matustusan ang kanyang pamilya.
Sumunod naman ang dalawa sa utos ni Francis, bagamat bago sila umalis ay ibinigay na ni Matias kay Stella ang address ng isang restaurant na nangangailangan ng waitress. Kinabukasan, pumunta si Philip sa isang opisina para sa isang job interview. Ngunit sa panayam, lumabas pa rin ang kanyang kayabangan sa pamamagitan ng paghingi ng mataas na sweldo at iba't ibang pasilidad ng kumpanya tulad ng isang amo. Sa wakas ay tinanggap siya sa trabaho. Hindi bilang pinuno ng kumpanya kundi bilang isang rickshaw taxi driver. Samantala, pumunta si Stella sa isang restaurant na nirekomenda ni Matias. Si Matias na dating waiter ng pamilya Bartek ay naging isang manager na ng restaurant. Gayunpaman, handa siyang turuan si Stella kung paano maging isang mahusay na waitress para sa kanyang mga customer, at matyagang ginawa ito. Habang nahihirapang makahanap ng trabaho sina Philip at Stella, casual na nakipagkwentuhan si Francis sa labas kasama si Ferruccio sa masaganang pagkain, isang plato ng lobster at champagne. Ilang sandali pa ay nakarinig sila ng ingay sa loob ng bahay kaya napaisip sila kung ano iyon. Pumasok sila at natuklasan nilang kagigising lang pala ni Alexander. Nagmamadaling umalis si Ferruccio para hindi mapansin ni Alexander ang presensya niya, habang si Francis naman ay nagliligpit ng pinagkainan ng lobster. Ngunit si Francis ay hindi sapat na maliksi. Nakita siya ni Alexander na hawak ang plato na may lobster, at nagtataka ito kung paano nakuha ng kanyang ama ang lobster. Nagsinungaling si Francis, sinabing nakuha niya ang lobster mula sa pangingisda. Pagdating ni na Philip at Stella galing sa kanilang bagong trabaho, ibinigay nila ang perang kinita nila kay Francis. Pagkatapos ay pinaghiwalay ang pera na ang bahagi nito ay gagamitin sa hapunan, at ang iba ay gagamitin sa pag-aayos ng sira-sirang bahay. Dumating ang oras ng hapunan. Si Alexander na walang naambag ay napakagat na lang sa daliri dahil ayaw siyang bigyan ni na Philip at Stella ng pagkain na pinaghirapan nila. Pagkatapos ay nagkusa si Alexander na maghanap ng pagkain sa labas ng bahay. Naalala niya na nakakakuha ang kanilang ama ng pagkain mula sa kalikasan. Kaya sinubukan niyang maghanap ng prutas sa mga puno sa paligid ng bahay. Ngunit sa kasamaang palad ay naisuka niya ang mga prutas na kanyang napitas. Kinabukasan, bumalik si Philip sa trabaho bilang isang driver ng rickshaw taxi, kung saan nakatagpo siya ng isang nakakainis na driver na nakikita siya bilang kakompetensya. Ang masama pa, dahil baguhan pa lang siya ay kailangan niyang ihatid ang kanyang pasahero sa ibang driver. Samantala, mukhang naiinis si Stella sa restaurant dahil galit ang customer niya na hindi natanggap ang pagkain na dapat na order nito. Sa sobrang sama ng loob ni Stella ay gusto na niyang tumigil at umuwi. Sa kabutihang palad, ipinaintindi sa kanya ni Matias na sa ilalim ng mga kondisyong ito, kailangan niyang maging mas mapagpakumbaba at magalang kung gusto niyang kumita ng pera. Gayunpaman, sumang-ayon si Matias na ang customer ay bastos, at siya na ang naghatid ng pagkain. Sa bahay, si Alexander na hindi pa rin nagtatrabaho ay nagreklamo kay Francis tungkol sa kanyang gutom na tiyan. Pagkatapos ay pinayagan siya ni Francis na kumain sa kondisyon na tulungan siyang ayusin ang bahay. Sa kanyang pagtataka, si Alexander ay sumunod sa kanyang kahilingan. Ngunit kinagabihan, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni Francis at ng kanyang tatlong anak pagkatapos nilang maghapunan. Nagreklamo sina Philip, Stella, at Alexander na hindi sila sinamahan ng kanilang ama nang kailangan nila ng kalinga ng isang ama dahil abala ito sa trabaho. Simula kay Stella na nagkaroon ng anorexia sa loob ng isang taon. Si Alexander na napunta sa bilangguan dahil sa paghit-hit ng marijuana, at kay Philip na may peritonitis. Inaasahan nilang lahat na darating ang ama ngunit hindi sila nito sinamahan. Kaya naman madalas nilang hilingin na hindi sila malulungkot kung nabubuhay pa ang kanilang ina. Nagbabago na ang eksena sa araw-araw na buhay ng tatlong magkakapatid na ngayon ay nagsisimula ng magbago. Nakilala na ngayon ni Philip ang kanyang kakompetensya na madalas magnakaw ng mga pasahero. Pareho pala sila ng pangarap, ang maging isang matagumpay na negosyante ng sapatos. Samantala, nasasanay na si Stella sa kanyang trabaho bilang waitress, at si Alexander naman ay nagiging masigasig sa pagtulong kay Francis na ayusin ang bahay. Sa ibang lugar, si Juan Carlos ay nagkakaroon ng relasyon sa kaibigan ni Stella na kalaunan ay nagsabi na ang pamilyang Bartek ay may problema. Lalong naghinala si Juan Carlos dahil alam niyang nagtatrabaho si Ferruccio sa opisina ni Francis at katulad pa rin ng dati. Kaya naman, plano niyang alamin kung ano ang nangyari sa pamilya Bartek. Hanggang sa wakas, matapos magsagawa ng investigasyon, nalaman ni Juan Carlos kung ano talaga ang nangyari sa pamilya Bartek.
Hindi nagtagal ay dumating siya sa bagong tirahan ng pamilya. Kasabay ng pag-aayos ni Francis ng bahay. Nang makita si Juan Carlos, natakot si Francis na ilalantad nito ang ginawa niya sa kanyang mga anak. Kapag nangyari ang bagay na iyon ay siguradong magtatanim ng galit sa kanya ang tatlong anak. Ganap na batid ni Juan Carlos na ang sitwasyon ay nasa kanyang panig. Ipinahayag niya ang kanyang pagsang-ayon kay Francis na itikom ang kanyang bibig hanggat pinapayagan siyang pakasalan si Stella. Kaya naman sa wakas ay pumayag si Francis sa kahilingan ni Juan Carlos. Hindi nagtagal. Dumating sa bahay ang tatlong magkakapatid at agad silang binati ni Juan Carlos sa pamamagitan ng magandang balita na tutubusin niya ang lahat ng pondong na-freeze ng gobyerno. Sinabi niya na ibinenta pa niya ang kanyang ari-arian sa Argentina para mamuhay sila ng marangya gaya ng dati. Dahil doon, bumalik ang pamilya Bartek sa dati nilang tahanan. Tuwang-tuwa ang tatlong anak ni Francis habang si Francis naman ay mukhang malungkot dahil nabigo siyang turuan ang kanyang tatlong anak ng mahahalagang aral. Ang lahat ng kanyang mga plano ay nabigo dahil sa nakakayamot na Juan Carlos. Kinabukasan, inimbitahan ni Francis kasama ni Ferruccio ang kanyang tatlong anak sa kanyang opisina para sabihin sa kanila ang totoo. Ngunit habang naghihintay sina Philip at Alexander sa lobby, dinala ni Juan Carlos si Stella sa opisina ng alkalde para sa kanilang kasal. Nang malaman iyon ni Francis, agad na nakipag-ugnayan siya kay Juan Carlos, hiniling na makausap si Stella. Ngunit sa kasamaang palad, ayaw ni Juan Carlos na ibigay ang kanyang cellphone kay Stella na ikinagalit ni Francis. Dahil sa hindi pagsang-ayon sa kanyang anak na pakasalan si Juan Carlos. Sumunod siya sa opisina ng alkalde kasama sina Alexander at Philip. Samantala, laking gulat ni Stella nang matuklasan na ang tunay na pangalan ni Juan Carlos ay Kevin Laporte. Buti na lang at nang sasabihin na ni Stella ang wedding vows ay aktong dumating na si Francis kasama ang dalawang anak na lalaki. At sa sandaling iyon, ibinunyag ni Francis na ang paglustay sa mga pondo ay isang kasinungalingan lamang na sadyang ginawa upang sina Philip, Stella, at Alexander ay matutong mamuhay ng mahirap at hindi umaasa sa magulang. Nang marinig ito, nagpa siya ang tatlong anak ni Francis na umalis. Talagang ikinabigo nila na nagawang magsinungaling sa kanila ang sariling ama. Sawa na sila kaya nanumpa silang hindi na muling makikita ang kanilang ama. Bago umalis si Stella ay sinampal ang makapal na mukha ni Juan Carlos dahil sa kanyang ginawang pagkukunwari. At pagkaraan ng 9 na buwan, hindi na sila bumalik kay Francis. Bagaman nagpapadala sila ng mga tseke para sa renta ng lumang bahay na kanilang tinitirhan. Nang nakikita pa rin ni Marguerite si Francis na namumuhay na mag-isa at malungkot. Patuloy na pinilit niya na maging asawa at bilang ina ng kanyang mga anak ngunit palagi siyang magaspang na tumutugon. Isang araw, habang pauwi mula sa trabaho, ipinaliwanag ni Ferruccio kay Francis na mabilis na tumataas ang kita ng kumpanya pero hindi sumagot si Francis. Tila iba ang nasa isip niya. At doon napagtanto ni Ferruccio na namiss ng amo niya ang tatlong anak. Kaya si Ferruccio ay nagmaneho patungo sa lumang bahay kung saan doon pa rin nakatira ang kanyang tatlong anak. Ang mga anak ni Francis ay magkasamang naninirahan na ngayon at nakagawa na ng sarili nilang mga karera. May sariling sasakyan na ngayon si Alexander na ginagamit niya para magtrabaho sa isang building project. Nagawa ni Philip na ibenta ang kanyang sapatos ng maramihan kasama ang kanyang mga katrabaho, habang si Stella at Matias ay magkasamang nagbukas ng isang restaurant. At sa pagtatapos ng pelikula, makikita si Francis na dumarating sa tirahan ng kanyang tatlong anak na may dalang isang bouquet ng bulaklak. Pumasok siya sa bahay at binati si Stella ng maligayang kaarawan. Nagpahayag ng ilang salita sa mga anak at pagkatapos ay umalis din agad. Habang naglalakad siya papunta sa kotse, narinig niya si Stella na tinawag siya, kasunod ni na Philip at Alexander. Napatawad na nilang tatlo ang kanilang ama sa pagtuturo sa kanila ng mga kapaki-pakinabang na aralin sa buhay. Natapos ang pelikula na masayang nakangiti si Francis habang pinagmamasdan ang mga anak. Ang moral ng kwento ay ang kahalagahan ng pagpapakumbaba, pagsusumikap, at pagiging responsable sa buhay. Ipinakita ng pelikula na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasa kayamanan, kundi sa mga mahahalagang aral sa buhay at sa malasakit sa pamilya.